Tahimik muna tayo kapatid, huminga ka ng malalim. Sa dami ng ingay sa mundo, minsan kailangan lang natin ng isang sandali para maramdaman na may Diyos na hindi nagbabago, na tahimik lang na naghihintay sa ating pagtawag. Hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit sa Kanya. Ang kailangan lang, isang pusong handang makinig at magtiwala. Sinasabi sa awit 46:10, magpakatahimik kayo at kilalanin ninyong ako ang Diyos. Ngayong umaga, hayaang ang presensya niya ang pumuno sa bawat sulok ng puso mo, sapagkat kahit may bagyo sa labas, may kapayapaang kayang ibigay ang Diyos na hindi kayang pantayan ng mundo. Lumapit ka, dahil sa susunod na sandali, mararamdaman mo ang kapayapaang iyon na kayang patahimikin ang anumang unos. Alam mo ba kapatid, may mga umaga na tila karaniwan lang, pero sa mata ng Diyos, ito ang araw ng bagong simula, isang panibagong paghinga ng Kanyang biyaya, isang araw na puno ng pag-asa, direksyon at himalang hindi mo inaasahan. Ang bawat paggising mo ay paalala na may layunin pa ang Diyos para sa iyo. Kaya ngayong umaga, bago ka pa tumingin sa iyong telepono, bago mo pa isipin ang mga alalahanin ng araw, hinahanda na ng Diyos ang daan para sa kapayapaan mo. Sabi sa Jeremias 9:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking iniisip para sa inyo, mga panukalang ikabubuti at hindi ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Hindi ka iniwan, hindi ka nakakalimutan. Ang mga panalangin mong tila walang sagot, narinig niya. At ngayong umaga, gusto niyang ipaalala sa iyo, anak, narito ako, nasa tabi mo ako. Nais kong kausapin ka. Ang kailangan mo lang ay isang pusong bukas at isang pananampalatayang hindi sumusuko. Hindi aksidente na napunta ka sa video na ito. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito upang maranasan mo ang kapayapaang kayang pumawi ng lahat ng takot. Ito ang oras ng panalangin. Ito ang sandali kung saan maririnig mo ang tinig ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Isulat sa mga komento, salita mo Panginoon ang nais kong marinig, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay mula sa salita ng Diyos. Tahimik ka muna diyan kapatid, huwag kang magmadali, hindi mo kailangang gawin ang lahat ngayon. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay narito ngayon. Sa simpleng paghinga mo, naroroon ang presensya niya. Sa bawat tibok ng puso mo, naririnig niya ang sigaw ng kaluluwa mo. Hindi mo kailangang magsalita ng mahaba. Isang salita lang, isang panalangin mula sa puso, sapat na yon upang gumalaw ang langit. Ngayon, hayaan mong samahan kita sa panalangin. Hindi ito ordinaryong panalangin. Ito ay panalangin ng pagsuko, panalangin ng pag-asa, panalangin ng pag-ibig na naghihintay ng kasagutan. Huminga ka muna, isara mo ang iyong mga mata, ilapit mo ang puso mo. Narito tayo, ikaw at ang Diyos lamang. Panginoon naming Diyos, Ama na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga. Iniaalay namin ang unang sandali ng araw na ito bilang isang handog na mabango sa iyong harapan. Hindi kami karapat-dapat, ngunit sa biyaya mong walang kapantay, binubuksan mo ang langit upang kami dinggin. Salamat po Ama sa panibagong buhay, sa bagong umaga, sa bagong pag-asa. Turuan mo po kaming tumahimik at makinig. Sa mundo na puno ng ingay, ikaw ang nais naming marinig. Huwag hayaan na kami madala ng takot, kaba o alinlangan. Sa halip, puspusin mo po kami ng iyong kapayapaan. Kapayapaang gaya ng sinabi mo sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Panginoon, dumudulog po kami sa iyong paanan na may pusong mapagpakumbaba. Nakita mo ang aming mga pinagdadaanan. Alam mo ang mga bagay na hindi namin kayang sabihin kahit kanino. Mga tanong na matagal nang bumabagabag sa puso, mga pangarap na tila nawala, mga pangakong iniiyak na lang namin tuwing gabi. Pero alam namin,
Sa'yo walang nasasayang, walang luha ang hindi mo binibilang, walang sigaw ng puso ang hindi mo naririnig. Kaya ngayon, Panginoon, kami po ay humihingi ng direksyong banal. Sa bawat desisyon namin ngayong araw, Ikaw ang manguna. Buksan mo ang mga pintong ayon sa iyong kalooban at isara mo ang mga hindi para sa amin. Iligtas mo kami mula sa kaguluhan, mula sa maling landas. Gawin mong malinaw ang iyong tinig, ang iyong banal na bulong sa bawat hakbang. Panginoon, alam naming maraming bagyo ang umiikot sa paligid namin. Problema sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, sa kinabukasan. Pero alam din namin na sa gitna ng bagyo, may tinig kang nagpapatahimik. Isang salita mo lang, Panginoon, kayang tumigil ang lahat ng kaguluhan. Kaya't hinihiling po namin, bigkasin mo ang salitang iyon sa buhay namin ngayon. Bigkasin mo, tigil ka na, bagyo, at kami mananampalataya na ang katahimikan ay darating. Sa awit 23, sinabi mo, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, inaakay sa tahimik na tubig. Pinanunumbalik ang aking kaluluwa. Ama, hayaan mong maranasan namin ang kapahingahang iyon. Sa mundong palaging nagmamadali, nais naming manatili sa presensya mo. Ibalik mo kami sa lugar ng kapayapaan. Ang lugar kung saan hindi performance ang batayan ng pagmamahal, kundi relasyon. Dahil anak mo kami at ikaw ang aming ama, pinapatawad namin ang sino mang nakasakit sa amin. Hindi dahil madali, kundi dahil ito ang gusto mong gawin namin. Pinalalaya namin ang sarili namin sa galit, sama ng loob at pait. Tinatanggap namin ang iyong pagpapatawad at ibinabahagi rin namin ito. Tulungan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo. Linisin mo ang puso namin, gawin mo kaming daluyan ng iyong presensya. Panginoon, kami po ay humihiling din ng pagpapagaling, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa, sa puso, sa alaala. Hipuin mo ang mga may sakit, ibalik mo ang lakas ng mga napapagod, aliwin mo ang mga nalulumbay, gamutin mo ang mga pusong sugatan, ang mga damdaming pinagod ng buhay. Alam namin, wala kang hindi kayang ayusin. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang lahat ng may sakit sa pamilya namin, ang lahat ng pinagdadaanan sa pananalapi, ang mga anak naming may iniindang paghihirap. Ama, ikaw ang aming tagapagpagaling. Nagpapasalamat kami, Panginoon, kahit wala pa kaming nakikitang pagbabago dahil naniniwala kaming ikaw ay tapat. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sabi nga sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya't nagtitiwala kami, kahit hindi malinaw ang lahat, ikaw ang may hawak ng direksyon. Sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwala. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa pagsagot sa panalangin namin, sa paraan mong pinakamainam, sa oras mong pinakatiyak. Hindi kami natatakot sa kinabukasan dahil alam naming ikaw ang nangunguna. Hayaan mo kaming lumakad sa araw na ito ng may lakas, tapang at pananampalataya. Punuin mo kami ng kagalakan na hindi kayang agawin ng mundo. Gamitin mo ang aming buhay bilang ilaw sa madilim na lugar. Gamitin mo ang aming tinig upang ipahayag na may Diyos na buhay, Diyos na tapat, Diyos na kasama sa bawat hakbang. Ngayon, Ama, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan. Binubuksan namin ang puso namin para sa iyong presensya. Tinatahak namin ang araw na ito ng may pag-asa at kagalakan. Alam naming ang Diyos na tumawag sa amin ay siya ring Diyos na magtatagumpay sa amin. Kaya't sa ngalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Ngayon, kapatid, gusto kong manatili kang tahimik ng ilang segundo. Hayaan mong bumaba ang presensya ng Diyos sa lugar mo. Pakiramdam mo ba yan? Hindi yan damdamin lang. Presensya yan, kapayapaan yan. Yun ang tinig ng Diyos na nagsasabing, narito ako, kasama mo ako, hindi kita iiwan. Alam kong may hinihingi ka. Alam kong may dasal kang gustong ibulong. Isulat mo sa mga komento ang salitang, narito ako, Panginoon. Usap tayo.
Kung gusto mo, idagdag mo rin ang iyong panalangin. Napakaraming nanonood dito araw-araw at lahat tayo'y nagkakaisa sa pananampalataya. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang panahon. Hindi aksidente ang pagkakadiskubre mo sa video na ito. May layunin si Lord. May sagot siya. May direksyon na paparating. May bagong simula. Alam mo, kapatid, nararamdaman ko ang tibok ng iyong puso dito sa bawat titig mong nakalapat sa isip mo ngayon. Hindi man mo makita ang labi ng pagkaupo ko sa tabi mo, dama ko na may kasama kang nagdadasal at nakikinig. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang kwento ni Pedro, isang alagad na naglakad sa gitna ng dagat. Isang matinding larawan ng pananalig, paglipad laban sa takot at pakikipagsapalaran na pinamumunuan ng Diyos. Tayo'y magsisimula sa isang eksena na parang pelikula. Gabi, dagat na nagngangalit, hangin na nagbubulong ng takot, alon na tila aagawin ang pag-asa. At naroon si Jesus, pamamasyal sa ibabaw ng tubig, tahimik, hindi nagmamadali. Pagdating ni Pedro sa bangka, sinabi niya, "Kung ikaw nga, Panginoon, ipawalang loob mo akong lumakad papunta sa iyo." Ibig sabihin nun, handa siyang sumugal, hindi dahil alam niya kung papaano, kundi dahil may tapang ang panalangin. At noong basta siyang lumakad, hindi dahil buo ang tiwala, kundi dahil mas malakas ang pag-asa, nahulog siya sa alon nang magsimulang magduda. Kaya umiyak siya ng, "Panginoon, sinalat mo ako," at agad siyang inalalayan. Hindi dahil matibay ang paglakad, kundi dahil ang Diyos mismo ang humagod, humigop at nagligtas. Alam ko na tamang-tama ito sa iyo ngayon, kasi kahit gaano man kalakas ang unos mo, maliit man ang tiwala mo, sobra ang pag-asa mo, narito si Jesus, mukhang tahimik, handang mag-abot ng kamay. Ang tanong ngayon, ihahatid ka ba ng iyong pananampalataya kahit paano man kaliit, manatiling nakatingin sa Kanya kahit malakas ang dagundong ng bagyo? Ang kwento ni Pedro ay hindi lang pang-ibang dako mananatili. Ito'y kwento mo. Sa bawat araw, may dagat, may alon ng takot, sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan, sa kinabukasan. Maaari kang maglakad ng konti, magtayo ng tiwala, saka madapa. At doon mo mararamdaman ang puso ng Diyos, kasi hindi dahilan ang stabilidad ng paglakad, kundi ang presensya niya habang ikaw ay bumabagsak at bumabangon muli. Kaya ngayon, tanungan mo ang sarili, handa ka bang umasa kahit hindi mo nakikita ang daan? Handa ka bang tumingin sa Diyos kahit tila malayo, o hayaan mo munang matakot ka at tumigil? Pero tandaan, hindi man perpekto ang bawat hakbang mo, sapat pa rin. Dahil may tropa ka na hindi man lang nagpabaya sa'yo, si Jesus. Hindi Kanya kinakalimutan, hindi Kanya iiwan. At ngayon sa umaga mo, naririnig mo ang panawagan, "Huwag kang matakot, tumingin ka lang, ako ang kamay mo." Ngayon, magpahangin ka ng saglit, damhin mo ang kisap ng pag-asa, mamanhid man ang parang puso mo, ibulong mo ng tahimik, "Panginoon, sagipin mo ako," at hayaang ang simpleng tahimik na panawagan na iyon ang ilaw mo. Pero baka nagtataka ka, paano kung hindi sapat ang tibay ko? Paano kung bumagsak pa rin ako sa unos? Wala tayong dahilan para magmadali. Pero may naghihintay na mas malalim na bahagi ng pagtitiwala. Iyon ang dadalhin kita sa Ato 4, kung saan matutuklasan natin ang tunay na lihim ng kapayapaan. Hindi ito nanggagaling sa pagkontrol ng unos, kundi sa pagtitiwala sa Kanya habang naglalakad ka pa rin kahit may bagyo. At dahil gusto kong maramdaman mo ang halong pag-asa at lagkit ng pananalig mo, magtanong muna tayo, ano ang bagyo mo ngayon? Uriin mo ito sa iyong isip, pag-aalinlangan, takot sa bukas, kawalan ng direksyon, pagod sa laban. Isusulat mo ba yan sa komento? Sa Filipino common natin, sabihin mo lang, "Kapit lang po, Panginoon." O baka kaya, "Dito ako, Panginoon." Dahil hindi naglalayag ng mag-isa ang ulan. May pag-asa, may Diyos, may direksyon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana'y gawin mo na para tuloy-tuloy ang dasal, patuloy ang gabay, araw-araw. Ngayon, hihinto ako dito muna. Kapag tumahimik tayo,
Naririnig mo ba ang kanyang bulong? Tiwala, tumayo, tingnan mo ako. Sabihin mo lang kapag handa ka para sa ato 4 at sama-sama tayong lalakas pa ng husto. Tahimik muna tayo kapatid. Hindi lahat ng kapayapaan ay tahimik ang paligid. Minsan dumarating ang kapayapaan sa gitna ng ingay, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng puso mong hindi na alam kung saan tutungo. At totoo, hindi madali, pero alam mo kung anong mas totoo. Ang presensya ng Diyos ay hindi kailanman nawawala sa tabi mo. Hindi siya kagaya ng mundo. Hindi siya kagaya ng mga taong umaalis kapag mahirap na. Siya ang Diyos na nananatili. Kahit hindi mo na siya maramdaman, kahit hindi mo na siya marinig, kahit tahimik ang langit, ang Diyos ay naroon pa rin. Tapat, matatag, naghihintay. Alam mo kapatid, hindi aksidente ang panunood mo ngayon. Alam kong may tanong kang bitbit, may bagay kang dala sa puso mong hindi mo na mabitawan. Paulit-ulit mong sinusubukang ayusin, pero parang mas lalo lang gumugulo. Gusto mong malaman ang sagot, gusto mong malaman ang direksyon. Pero ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanan. Minsan, hindi sagot ang kailangan mo. Minsan, hindi solusyon ang kailangan mo. Minsan, ang tunay mong kailangan ay kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kapareho ng katahimikan ng mundo. Hindi ito galing sa maayos na schedule o sa pag-aayos ng problema. Ang kapayapaan ng Diyos ay dumarating kahit wala pang nasusolusyonan. Dumarating kahit umiiyak ka pa. Dumarating kahit hindi pa malinaw ang lahat. At dumarating lang ito sa puso na handang magtiwala. Sabi sa Isaiah 26:3, iyong iingatan sa lubos na kapayapaan ang taong ang pag-iisip ay nakatuon sa iyo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Tingnan mo yan, hindi sinabing iingatan ang taong maraming alam. Hindi rin sinabing iingatan ang taong walang problema. Ang sinabi, iingatan sa kapayapaan ang taong tumitiwala. Kaya kapatid, kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo makita ang susunod na hakbang, basta't tumingin ka sa Diyos, darating ang kapayapaan. Minsan, hindi natin ito nararamdaman agad. Hindi palaging may goosebumps. Hindi palaging may dramatic music sa background. Pero darating siya sa katahimikan, sa hininga, sa gitna ng luha, sa gitna ng pananahimik. Doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan kapag pinipili mong magtiwala kahit walang garantiya. Ngayon gusto kitang tanungin, may iniingatan ka ba ngayon na hindi mo pa naibibigay sa Diyos? May bagay ka bang hawak-hawak, pilit mong kontrolin, pero sa totoo lang, pagod ka na? Iyan ang gusto niyang kunin. Iyan ang hinihintay niyang isuko mo. Hindi dahil gusto kanyang kontrolin, kundi dahil gusto kanyang palayain. Kaya sa sandaling ito, isuko mo na. Sabihin mo sa puso mo, Panginoon, pagod na akong hawakan ito. Sa'yo ko na ibinibigay. Ang tunay na kapayapaan ay hindi lang kawalan ng gulo. Ito ay presensya ng Diyos sa gitna ng gulo. Ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas na ngumiti kahit may iniiyakan. Ito ang nagbibigay sa iyo ng tapang na bumangon kahit hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ito ang bumubuo sa iyo kahit paulit-ulit kang nababasag. At alam mo ang maganda, hindi mo kailangang hanapin yan. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay kusang lumalapit sa pusong handang tumigil at makinig. Hindi mo kailangang maging malakas ngayon. Hindi mo kailangang magpanggap na kaya mo lahat. Ang kailangan mo lang ay lumapit, magtiwala, maghintay. At sa gitna ng paghihintay, mararanasan mo ang isang presensya na hindi mo pa kailanman naramdaman. Isang kapayapaang hindi mo maipaliwanag. Isang katiyakang hindi mo mabibili. Isang yakap mula sa Diyos. Minsan, ang sikreto ng kapayapaan ay hindi ang pagsigaw ng Panginoon, sagutin mo ako, kundi ang tahimik na bulong ng Panginoon, narito lang ako. Minsan, hindi mo kailangang maunawaan lahat. Kailangan mo lang manatili, manahimik, maghintay. At sa katahimikan, makikita mong siya'y dumarating, tahimik, dahan-dahan, pero totoo at sapat. Sa susunod na sandali,
mararamdaman mo ang pagdaloy ng kapayapaan. Hindi ito galing sa akin. Hindi rin ito dahil maganda ang mensahe. Ito ay dahil ang Diyos mismo ang bumibisita sa puso mo ngayon. Kaya hayaang manahimik ang paligid, hayaang huminga ang kaluluwa mo. Dahil ang Diyos ay narito. At kung naramdaman mo yan, kung sa simpleng sandaling ito ay tila may nawala sa bigat mo, kung tila may liwanag na sumilip sa dilim mo, alam mong hindi ito basta salita lang. Alam mong ito ay siya. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kwento lang. Isa itong presensyang dumadapo sa mga pusong handang makinig. Ngayon, bago tayo tumuloy sa susunod, nais kitang anyayahan na tumugon, walang pilitan. Pero kung nararamdaman mo na ang Diyos ay kumikilos sa puso mo, isulat mo sa mga komento, Panginoon, sa iyo ako sumasandal. Iyan ang panalangin ng isang pusong handa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kapatid, ngayon ang tamang oras. Hindi dahil gusto kong dumami ang bilang, kundi dahil gusto kong araw-araw kang makarinig ng ganitong paalala. May Diyos, may direksyon, may kapayapaan, at kasama mo siya. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Oo kapatid, maaaring napapagod ka na, paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na baka hanggang dito na lang ako. Pero pakinggan mo ito, sa kahinaan mong yan, mas lalong gumagana ang kapangyarihan ng Diyos. At ngayong Ato Sinch, dadalhin kita sa isang panibagong lalim ng pananalig. Hindi lang basta dasal na inuulit, kundi panalangin na pinipiga mula sa kaibuturan ng puso. Panalangin na umaabot sa langit. Panalangin na ginuguhit sa luha, hindi sa labi lang. Kaya ngayon, sa gitna ng katahimikan, hayaang magsalita ang puso mo. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang pagtatago. Humarap ka sa Diyos gaya ng kung sino ka talaga, pagod, sugatan, nanghihina, naghahanap. Hindi siya naghahanap ng perpekto, hinahanap niya ang totoo. Kaya't sa oras na ito, ihulog mo ang bigat, pakawalan mo ang kontrol. Sabihin mo, Panginoon, wala na akong ibang aasahan kundi ikaw. Ang panalangin ay hindi laging maayos pakinggan. Minsan iyak lang, minsan buntong hininga. Pero sa bawat ungol ng puso, naroon ang Diyos. Hindi niya kailangang maintindihan ang grammar mo, naiintindihan niya ang galaw ng puso mo. Sa awit 34-17, sinasabi, ang matuwid ay dumadaing at dinirinig ng Panginoon at inililigtas sa lahat nilang kabagabagan. Hindi lang isa kapatid, lahat. Kaya't bakit ka matatakot pang lumapit? Alam ko minsan parang walang epekto ang panalangin, parang ulap lang na lumilipas. Pero gusto kong sabihin sa'yo, sa bawat panalangin ipinaglalaban mo, may naaabot, may nadudurog sa langit, may hinog na sagot na papalapit. Ang panalangin ay parang binhing inilibing. Tahimik, walang nangyayari sa ibabaw, pero sa ilalim ng lupa, may ugat na tumutubo. At darating ang araw, sisibol yan, babalik ng masagana, higit pa sa inasahan mo. Kaya huwag kang mapagod, huwag kang mawalan ng tiwala. Sabi sa 1 Thessalonica 5:17, manalangin kayong walang patid, hindi dahil makulit ka, kundi dahil ang hindi sumusuko, siya ang nakakaabot. Hindi mo kailangang malakas ang loob. Kahit nangangatog, lumapit ka pa rin. Ang pananampalataya ay hindi laging sigurado. Minsan, ito'y takot na humakbang pa rin. Kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang bagay na paulit-ulit mong ipinagdarasal pero parang walang nangyayari? Pagpapagaling, kaligtasan ng mahal sa buhay, pagpapala sa pinansyal, kapayapaan sa pamilya, direksyon sa buhay? Isulat mo yan sa puso mo ngayon. At sa tahimik na sandaling ito, ialay mo sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, alam mo na to, pero heto pa rin ako, nananalig, umaasa, nagmamahal. At habang ginagawa mo yan, hayaan mong ipaalala ko sa iyo, hindi mo kailangang maunawaan ang lahat para magtiwala. Minsan, ang pananampalataya ay pagtanggap na hindi mo kontrolado ang lahat, pero alam mong hawak ng Diyos ang kabuuan. Kaya't ngayon, bitawan mo na ang agam-agam. Pumalit ang kapayapaan. Itaas mo ang paningin mo. Ibulong mo sa sarili mo,
hindi pa tapos ang Panginoon sa akin. Kahit ilang beses ka nang nabigo, kahit ilang ulit ka nang nadapa, ang Diyos hindi napapagod sa iyo. Sa bawat panalangin mong walang sagot, Siya ang nagsusulat ng kwento mo. Sa bawat sandaling napagod ka na, Siya ang kumakarga. Sa bawat gabing umiiyak ka ng walang nakakaalam, Siya ang nagpapahid ng luha mo. At ngayon, dito sa panahong ito ng panalangin, nais kong itanim mo ito sa puso mo. Huwag mong husgahan ang kinabukasan mo batay sa ngayon. Hindi dahil mahirap ngayon ay ganyan na palagi. Ang panalangin mo ngayon ay magbubukas ng pintuan bukas. Ang pananalig mo ngayon ay magpapabago sa kasaysayan ng pamilya mo. Ang pag-iyak mo ngayon ay magiging patotoo balang araw. Kaya panalangin lang, lakad lang, tiwala lang. Kapatid, kung naramdaman mong para sa iyo ang bawat salitang ito, kung may umigting sa dibdib mo, kung parang may muling nagliyab sa loob mo, ibig sabihin, nangusap ang Diyos. At gusto kong anyayahan kang magpatuloy. Huwag kang bibitaw, magpatuloy sa pananalig, magpatuloy sa panalangin dahil sa susunod na bahagi, ihahanda ka ng Diyos sa isang bagong simula, isang bagong yugto, isang direksyong di mo inaasahan. Pero bago tayo lumipat, gusto kitang anyayahan na tumugon. Sa paraang alam mong simple pero makapangyarihan. Kung naramdaman mong may kapangyarihan ang panalangin ito, isulat mo sa mga komento. Dinggin mo ang puso ko, Panginoon. Isa lang yan, pero buo ang laman. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kapatid, ngayon ang panahon, hindi para sa views, kundi para sa kaluluwa mong sabik sa direksyon, sa tinig ng Diyos, sa salitang bubuhay araw-araw. Huminga ka ngayon. Pakiramdam mo ba yan? Hindi yan basta damdamin lang. Presensya yan, kapayapaan yan. At yan ang nagpapatunay, narito ang Diyos. At hindi siya aalis, nandito ka na. Hindi ka nagpaligoy-ligoy, hindi ka tumigil. Ngayon, narating mo ang pinakadiwa ng panalangin, ang sandali kapag nasa ibabaw ka na ng langit at lupa at doon mo marinig ng malinaw. Ako ang iyong kapanalig, ako ang iyong tuwid na daan. Kapag tumigil ka sa pag-asa at tinanong mo ano na ang susunod, ang sagot ngayon ay hindi biro. Ito ay isang pangakong bumabalot sa kaluluwa. Ang Diyos mismo, hindi sagot kundi Kanya. Gaya ng ilaw na dahan-dahang sumisiklab sa umaga, dahan-dahan mo ring mararamdaman ang pag-init ng presensya niya sa loob mo. Hindi dahil hawak mo ang solusyon, kundi dahil hinahawakan ka niya. Hinahawakan ang iyong pangarap, hinahawakan ang iyong kahinaan, hinahawakan ang iyong pananampalataya ng paunti-unti, hinubog ng Diyos na mapayapa, ngunit matibay. At kaya ngayon, sa Atos 6, natapos na ang lahat ng tanong, natigil na ang pag-aalinlangan. Dahil narito siya, dakila, banal, mapagmahal, kasama mo sa pagharap ng bagong simula. Hindi ito pagtatapos lang. Ito'y panimulang yugtong muling pagbabalik loob sa kanyang dahon ng pag-asa. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil may bagong laban na lilitaw. Ngunit hindi ka nawalang kasangga. Sa bawat hininga mo, maririnig mo ang topic niya. Lumakad ka. Hawakan mo ang panalangin. Ako ang katotohanan. Minsan ang buhay ay nagtatanong, may saysay kaya ako? At sa pagkakataon kwento, sasagot si Jesus, ako ang saysay mo. Ako ang nagbigay buhay sa daan na tinatahak mo. At ngayong umagang ito, hayaan mong hawakan ka ng kanyang salita. Hindi para baka mawala ang pangarap mo, kundi dahil ikaw ang mismong pangarap niya. At dahil gusto kitang kasamahan sa bagong yugto na ito, hihingin ko lang, kung naramdaman mong may buhay itong salita, isulat mo sa komento ang ikaw ang saysay ko, Panginoon. Hindi lang ito simpleng sagot, ito ang kumpas ng isang pusong nananalig at sumusuko na sa Kanya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon ang tamang pagkakataon. Pindutin mo yan, hindi lang para sa akin, kundi dahil araw-araw may mga salita na magsasalita sa puso mo. Panalangin, direksyon, kapayapaan, tapang, liwanag mula sa Diyos na hindi nagkakamali.
At habang tumitingin ka ngayon sa video na lumabas sa screen na parang may nagbubulong sa'yo, pindutin mo yan dahil yan ang susunod na haligi ng iyong pagkabuhay. Naririnig mo ba ang tinig? Hindi ito isang koleksyon ng salita lang. Ito ang paanyaya ng langit para hawakan mo ang patuloy na pag-asa. Kaya pindutin mo yan. At sabay nating haharapin ang bagong kabanata kung saan hindi basta results ang inaasahan, kundi isang buhay na umaga, isang milagro, isang direksyong hindi mo pa narating.